Naghain ng motion for reconsideration ang kampo ni dating Congressman Zaldi Co. Kaugnay sa pagkansela sa kanyang pasaporte. Itinuturing ngayon si Co at 3 opisyal ng SunWest Corporation na mga fugitive from justice. Saksi si June Veneracion. Pinasok ng NBI ang condominium building sa Bonifacio Global City sa Taguig, kung saan may unit umano si dating Congressman Zaldi Co. Bit-bit nila ang search warrant mula sa korte para halugugin ang unit ni Co, kaugnay ng posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa bisa ng search warrant, pwedeng persahang magbukas ng mga vault ang mga ahente ng NBI. Pwede rin silang magkumpiska ng cash at dokumento. Ito po sa search warrant, in the application, there is a mention that there is a need and necessity to see kung ano laman ng vaults na yan at yung laman ng vault na yan, potentially baka magagamit na ebidensya doon sa ating iniimbestigahan ng kaso. Naharap si Co sa mga kasong graft at malversation, kaugnay sa 289 milyon peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division na humahawak ng kasong graft laban kay Co, itinuturing ng fugitive from justice ang dating kongresista. Ibig sabihin, tumakas siya para iwasan ang prosekusyon o parusa laban sa kanya. Dahil fugitive from justice, pinapayagan na ng batas ang pagkansela sa kanyang passport, bagay na ginawa na ng DFA kahapon. There will be a request for the issuance of a red notice, no? And this will be sent to Interpol. Hopefully, Interpol will accede to the request of the Philippine government, no, to restrict the travel, or if it's possible to have Mr. Zaldi Co brought back. Itinuturing na rin ng korte na fugitive from justice ang 3 opisyal ng SunWest Corporation. Kansilado na rin ang kanilang mga pasaporte. Ayon sa abogado ni Co na si Attorney Roy Rondain, naghain na sila ng motion for reconsideration kaugnay sa utos na kanselahin ang pasaporte ni Co. Umaga kahapon lang sila nakakuha ng kopya ng motion ng ombudsman na humihiling na makansela ang passport. May 5 araw pa raw dapat o hanggang Lunes para magkomento ang kampo ni Co. Ayon kay Rondain, dahil naantala ang pagdating ng kopya ng motion ng ombudsman, napaniwala umano ang korte na nag-waive ang kampo ni Co ng karapatang tutulan ng motion. Kaya premature raw ang pagkansela ng DFA sa kanyang passport. Nagtungo naman sa tanggapan ng NBI kanina ang abogado ng mga Discayas Attorney Cornelio Samaniego. Nasa kustodiya ng NBI si Sara Discaya na nakaharap sa mga kasong graft at malversation dahil sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Maayos naman siya doon sa taas. Nalulungkot lang siya. Siyempre, may kasong na-file sa kanya sa Davao. At dahil doon, ang iniisip niya yung pamilya niya. Ayon kay Samaniego, ang restitution o ang pagbabalik ng pera at ari-arian ang nagpabago sa isip ng kanyang kliyente. Kaya ito umatras sa pagiging posibleng state witness. Nung nandun na kami, nag-iba yung ihip ng hangin kasi restitution naman ngayon ang gusto muna. Hindi naman talaga requirement na mag-restitute ka. Okay. Korte lang ang talagang nagbibigay ng order kung magbabayad ka ng civil liability or magre-restitute ka ng ganitong amount. Pero ayon kay Prosecutor General Richard Fadolion, wala man sa batas ang restitution. Tama lang na mabawi ng publiko ang anumang pwede nilang mabawi. Ang thinking kasi nila, kapag nagbigay na sila ng salaysay o ng statement, sapat na yon at kaagad-agad bibigyan sila ng memorandum of agreement. That is a wrong interpretation. Ipinasabi na naman ng Independent Commission for Infrastructure si dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng dating USEC na sa susunod na linggo nais paharapin ng ICI. We are hoping that she appears. There are information that the Commission would want to get from her. Naghihintay naman ang ICI ng sulat mula kay House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos para maisa publiko ang kanyang naging testimonya sa ICI. Noong humarap si Marcos sa ICI noong December 4, humingi ang kongresista ng executive session. Pero sabi niya rin doon, I have given the ICI full authority if they deem fit to release the video of my testimony. That will be discussed by the Commission, and of course, upon their decision, then we will, if the decision is to share the
the video, then we will share it to the media. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi.